Hi guys! Welcome to my YouTube channel. On today's video guys, this is my second day na ito ang aking rice. Shirataki dry rice na ginagabitan ko lang ng isang cup of this shirataki rice at saka 1 cup of hot water. Kailangan talagang hot water, and then we have to cover it para mag-cooking siya for 10 minutes. So, yun ang ginagawa ko. It's the second day. I don't lose weight na talaga guys kasi ito, hindi ko to magawin ganito. Napaka-tight ang watch na to. Very tight. And then, it lighten na yung pakiramdam ko. I don't feel like I'm heavy. But before this, yeah, second day ko lang to, pero yung paglulose weight ko is really doing so well, and I hope I will continue doing it. At saka nag-exercise din ako ng 40 minutes. In the beginning, 30 minutes. Ngayon, 2 days na ako nag-exercise ng 40 minutes. So, nagsusumba. Nag-dance exercise. Tapos, ito ang 1 cup ha. Biruin mo gaano kadami ang 1 cup. So, i-divide ko to for 2 meal. So, kainin ko tong half now. And then, mamaya pag nagutom ako, kakainin ko ang half. 1 cup a day lang talaga. Yeah, I'll have to help myself to stay healthy. Yun lang taga ang gagawin ko. And then, may isda tayo. Na ito ang aking ulam. Binili ko to kahapon na I really have to help myself. Yun lang talaga. I have to do my MRI soon. I don't know when I'm gonna go. But I need to do that. But I'm waiting for the doctor kung anong sasabihin niya. Siguro nag-ano na yun, nag-send sa akin ng email. I-check ko mamaya. But see, the problem is it's a weekend. So, maybe sa Monday, i-follow up ko yun. Kasi nisend ko yung, kasi hindi raw sila nakatanggap ng ano eh. Hindi raw nila as you can see, anytime tayong tawagin ng aking amo. So, papakita ko lang tayo. Card lang. They're not cheap dito sa US, pero tinignan ng aking anak sa Shopee. It's only 500. Kasi product to sa Pilipinas eh. So, ang nagtitinda dito is merong account ang D. Nelson Enterprises sa Amazon. So, nagtitinda din sila sa Amazon. This costs for $34.99 sa Amazon. Pero kung direct ka magbili sa D. Nelson Enterprises, it's a Filipino store sa mga kung anong product sa Pilipinas na pangpaganda, kung ano-ano. Meron silang sa D. Nelson. So, nagbili ako ng dalawa sa D. Nelson. It only $17. Sa Amazon, what a big difference, diba? So, iba talaga pag ang pricing. So, i-divide ko na talaga ng half para yun lang talaga ang kakainin ko at this moment of time. Parang kanta yan ah. So, 1 cup a day, guys. Kayang-kaya kasi maraming talaga siya. At it's like I'm eating white rice. Kasi walang any flavor or anything talaga. It's really as it is. Kung anong natikman nyo sa white rice, yun din ang natikman dito. Yeah. Kinakain ko rin yung cauliflower rice. Pero I'm gonna try this one kasi very the same calories. It's only 23. Ayan.
It's only 23 calories. So, kain tayo guys. Tinutulungan ko lang yung sarili ko. So ngayon, ma-afford ko pa. I don't know in the long run. Kasi mahal to pag wala kang trabaho. But right now, so by the time na makuha ko yung gusto kong weight, mag-lose weight, stop na lang siguro ako. Kontrolin ko na din. Pero yung rice, tayong mga Pilipino, we were born eating white rice, diba? Pero sa dami ng chemicals ang ginagamit, hindi na kaya hindi na talaga healthy ang white rice. It's not healthy. So, mahilig naman akong kumakain din ng sweets. Pero, nitong nakauwi ako ng Pilipinas, lagi na ako nagrereklamo sa aking kapatid na sobrang tamis ang mga ginagawa niya, mga dessert. So, meaning, hindi ko na kaya. Okay, coming. On call talaga tayo, guys. Kaya, naputol akong kaon. But it's okay. Ayaw kong sabihin sa kanya na kakain ako kasi pag may kailangan siya, gusto ko magawa ko agad. So, tayo lang ako guys. I just finished my exercise 15 minutes ago. Hinahanap siya ng katawan ko. Kaya 30 to 40 minutes. Yun talaga ang goal ko. Yan. Ito lang. Nakita ko to sa isang vlog ni V. Cortez na she's been using this rice for a year na ata. So, hinahanap ko talaga to. Pero ngayon, nandito na siya. Hindi mo makikita yun naman sa difference ng aking face. Hindi mo masyado yung pag pinanood ko yung video ko sa YouTube, titingnan ko yung mukha ko, napakalaki guys, at saka yung chan ko, my gosh. Ngayon hindi na. Tapos hindi na ako hinihingal. Nag-start ako ng simple cardio exercise, 30 minutes walk at home. I-search nyo yan sa YouTube. Walk at home. Very simple. But grabe ang singot. Tapos hindi ako kumakain ng pork na. Hindi ako kumakain ng pork. Chicken lang at saka fish. Yun lang talaga. Mami, kain kaon guys. Murara jud ka kakaon o regular rice. Pero kabalo mo, it's not about buying this kind. It's about self
discipline. Yun lang talaga ang kailangan natin. Tapos sabayan lang talaga ng exercise. Alam ko na sa pandemic, I decided not to take a day off kasi nga para hindi kami mahawaan ng aking amo. So 8 months akong nasa kanya. Tapos pag mag-grocery ako, nakasuot ako ng face shield, tapos nagsuot ako ng gloves. Kasi, alam mo, dito sa Amerika, kinakamay ng mga iba-ibang tao yung mga vegetables, fruits. Kaya, nagka-gloves ako. Tapos pagdating ko sa bahay ng aking amo, dinala ko agad sa washer and dryer kasi merong sink doon. Doon ko hinuhugasan yung mga binibili ko kahit nasa can, hinuhugasan ko kasi hinahawakan yan kasi makikita mo doon sa store na talagang mga kamay talaga sila. Ayaw nilang mag-gloves, ayaw nilang mag-ano. Ay, ang dami namamatay dito. Kasi they don't follow. Ayaw nilang sa bahay lang. Ayaw nila. Kung mag-end of the world, tapos nasa bahay ka lang, di ba? Pero ako lalabas lang ko once a week, kada Wednesday, ng grocery. Tapos, once a day, mag-walking kami ng aking amo. Pero nakamask. Grabe yung trauma ko noon. Kaya, tapos yung anak ko nasa Pilipinas. So, nung ni-announce ng Amerika na only US citizen can come to the US at that time, pinalisapat ko agad ang anak ko. Kasi gusto ko siyang nandito lang siya. So, 6 months talaga siyang kasama ko sa trabaho ko. Until nagbakasyon kami sa Pilipinas na nag-quarantine kami ng 10 days sa hotel. That was hard. Kasi minsan magkabanggaan na yung attitude namin. Kasi 10 days, nandyan lang kayo sa loob ng hotel. Walang gagawin. Grabe yung trauma. So, ang sarap ng aking kain. So sa pagkain ito, maliit na lang na iwan. Tapos half of my fish. Yun lang ang nakakain ko. So mamaya, bubusin ko tong the other half of my fishy. Galunggong, it's my favorite. So yun lang talaga ang sekreto. Sa mga nakanood dito, mga younger age, trust me, hindi ko ni-expect na abot ako sa ganito. Na mahina ang metabolism natin pag matanda na tayo. Kasi sa Pilipinas, hindi po ako malaking kumakain. Hindi po ako masyadong malaki. Kinok kami ni Adonis. Daghang mga preparation. Pero, so,
The other half of my 1 cup of rice is later. Magutom si Minopi. As you can see, meron pa rin ako dito. Hindi ko na ito kakainin. Meron pa ako ditong dalawa. So, aabot to ng... Kasi magtrabaho ako bukas pa hanggang 1 o'clock lang. So, aabot pa to ng Monday. 3 araw to, guys. Hindi ko binabudget. It's just happen na mas marami akong kakainin rice kaysa isda. So, ito talaga ang answer. Yan talaga ang sagot kasi. Tapos, first thing in the morning, ito ang kinakain ko, pears. Pear. Yeah, very crunchy. Tapos, nag-orange yun ako kanina. Okay! I-off ko muna kasi tumawag yung matanda. So, itong ulo, kukunin ko na to, itatapon ko na kasi hindi ko naman kakainin. So, ayan ko lang yung katawan. So, ayan. 3 ulo. Isiseparate ko. Kasi ilalagay ko sa ziplock. Pero hindi ko to ilagay ko to sa ref. Pero ayoko nilagay sa ref. Kasi hindi na siya parang aking garbage, ang aking soy sauce, at ang aking rice for later. Meron din akong mangga, guys. Kain tayo, guys. So, kain tayo, guys. Kain na natin, guys, kasi mahal to. 99 cents each. Imagine 99 cents each. Sarap. Hindi na ako bibili nito. Kailangan ko lang maubos yun. Supposed to be until 9 o'clock ang ngayon. 12 hours. Pero nag-asang amo ko kung pwede ba ako magtrabaho hanggang 11 mamaya. Dito na ako matulog. Dito naman talaga ako natutulog. Hindi lang niya alam. Ayokong mag-uwi everyday. Ang mahal ng gasolina, guys. My gosh. Grabe kamahal. So, ngayon, once a week lang ako magpagasolina. Especially this coming week. Tuesday lang off ko.
Kasi yung kasamahan kong magtrabaho ng Friday, may pupuntahan siya sa asawa niya. So, lunch, Dave! You're on time. 2 o'clock. I'm early. Not much. Yeah, I left my watch in the church. Didn't matter. I had to just do whatever it took. At least we got enough cups. Now stop at Morgan's after lunch. Tapos kainin natin yung ano, buto. Yun ha. Kasama kaya to sa ating binabayaran. Talaga si Minoldi, guys. Kailangan kong magtipid for my health. Tapos, naku, ang aking bahay, guys. Ang laki. Ang laking gastusin. Not a joke. Kailangan na namin palitan yung bubong. Pero ang ginawa ni Ado, ginawa niyang A-house, tapos paganon straight para may mga extra kwarto. Alam mo na. So, yun ang bahay namin. Sabi ni Ando, yung tansya niya, mga 500,000. Alam mo, nakakatakot yun pag anong ano. Pero thanks God na yung mami ko may kaibigan siya, may-ari ng hardware. So, kukuha kami doon ng materials. Pero hindi lahat. Pero mahal yung tubular ba yun? Ang mahal, guys, 1,200. So, yun lang ang kinukuha namin doon. Tapos, instead na kulurop yung sanang gusto ko, napakamahal at tapos kailangan pang orderin nung kukunan namin. Kailangan na namin talagang matapos kasi nabasa na ang kwarto, ang sala. So, yun na lang semi-kulurop. Pareho din naman Hindi na ako mag-ambisyon ng mahal na kulurop. Hindi naman yung kailangan, kasi solid naman yung mini kulurop. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo, guys, for today's video. Kumakain ako ng, it's my second day, 1 cup a day ng Konjac Zero shirataki rice dry. So thank you guys so much for watching. God bless everybody and stay healthy. Importante lang ang health. Money is nothing pag hindi tayo healthy. Thanks, Aljen. Thanks mga subscribers, followers. Thank you so much for always there. Alam ko. So meron akong mabibigyang isang napili ko na siya, nakausap ko na siya on today's month na pangkabuhayan. Bye! Kasi talagang solid talaga siya. Nandyan siya. Bye, guys!